thank you. Up. Silver tie. Ang kurbata ko ay silver. Wow. Malapit na Pasko. Merry Christmas, advance, and welcome sa inyong lahat dito sa game show na kailangan di nyo mamiss tuwing Sabado, ang Who Wants to Be a Millionaire? And speaking of mamimiss, yun lang muna sasabihin ko, ha? Basta mamaya, meron akong ibabalita sa inyong latest news. At yaman din lamang na latest news ang pinag-uusapan natin. Nag-imbita po kami ng mga maglalaro ngayong gabi ay yung mga nagbibigay ng latest fresh and juicy showbiz chika sa atin. Sila yung mga miyembro ng Entertainment Press. At nais ko pong ipakilala sila sa inyo. Sila ay sina Dino Erese, Ana Pingo, Gerald Ramos, Eugene Asis, Ed Sikam, Walden Belen, Edsel Lorete, Jerry Donato, Erwin Santiago, Joseph Gonzalez, yung mga kaway nyo, puro pakyut, ha? Good evening sa inyong 10. Maraming salamat sa inyong pag-participate sa aming palabas ngayong gabi. Alam naming mabibilis ang inyong mga daliri dahil sanay kayo, sanay yung mga ito sa pagtipa ng inyong mga column. Kaya sige nga, testingin natin ang bilis nyo dito sa Fastest Finger First. Base sa ibibigay kong katanungan ng mga salita, pagsusunod-sunurin lang ito ayon sa tamang sequence. Kung sino man ang unang makasagot in the correct order in the fastest time, ang siya maglalaro para sa 2 milyong piso. So, contestants, here goes. Ayusin ang titulo ng pelikula ni Fernando Poe Jr. A. Gatang, B. Sa, C. Pitong, D. Dito. Once again, here is our fastest finger. Ayusin ang titulo ng pelikula ni Fernando Poe Jr. At ang tamang ayos ay D. Dito, B. Sa, C. Pitong, A. Gatang, Yololeo. Tignan natin kung sino nakasagot ng tama. At ang pinakamabilis, si Edsel Lorete. Edsel. Kunin na natin yung hot seat. Edsel Lorete ng Daily Tribune. Yes po. At married, may isang anak at ipinanganak sa Bicol. Mahilig daw siyang magluto. Ano bang specialty mo, Edsel? Lahat ng may gata. Gata. Totoo ba yung, yung gatang maanghang? Manghang. Totoo ba yung dalawang klase Bicolano? Yung Bicolanong gata at Bicolanong sili? Hindi halo. Halo yun. Sa amin Halo sa yun? talaga, halo yun. Hindi po pwedeng paghiwalay yun. Sabi na nga Mahina ba, kang Bicolano pag hindi po. parang niloko lang ako ni Anjo Iliana eh. Kasi nung minsan kumakain kami ni Anjo, Bicolano si Anjo, di ba? Nung maanghang yung kinakain namin, ayaw niya. Sabi ko, Bicolano ka, ba't ayaw mo na maanghang? Sabi niya, Bicolanong gata ako eh. Walang Parang ganun. walang Dapat- ganun, ano? Ang dapat 4 na sili kaya mong kainin. 4 na sili. Minimum yun. Minimum yun.
Walang yaka, Anjo. Binola mo ako. Edsel, Po. favorite daw ng 2-year-old mong anak yung face-to-face. Ay, totoo po yun. Ha? Paanda rin yung TV kumakanta. Face to face, talagang Ganun, face-to-face. palakpak po. May parental guidance ng konti, pero Oo. pinababayaan lang namin kasi yun ang hilig eh. Masa naman ginaguide mo ang bata, walang problema, di ba? Lagi naman. Okay, Edsel, harapin na natin ang mga questions face-to-face. Ito muna ang ating mechanics, 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Meron tayong mga safe havens kung saan assured ka na ng pera. Question 5, sigurado ng 20,000 pesos. Question 10, 150,000 pesos. At siyempre, kung umabot ka sa question 15, maiuwi mo ang 2 milyong piso. Meron kang 3 lifelines para tulungan ka. Sa Ask the Audience, tutulungan ka ng ating studio audience sa sagutin ng tanong sa pamamagitan ng mga handsets. Sa Phone a Friend, may pagkakataon kang tumawag sa isang mong kaibigan o kamag-anak para hingan siya ng tulong sa pagsagot. Sa 50-50, magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipiliin mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. So Edsel, are you ready? Go! Okay, let's play Who Wants to Be a Millionaire? Unang tanong for 1,000 pesos. Ano ang ED? Aba, sakto naman sa'yo. Ano ang ED sa government agency na DepEd? A. Education. B. Edwardian. C. Eden. D. Edison. A. Bossing, A. Education. Education, A. Final answer? Final answer. Ayos, meron ka ng 1,000 pesos. Question number 2 for 3,000. Ano ang puzzle na binubuo ng mga pirasong may irregular shape? A. Hacksaw. B. Seesaw. C. Jigsaw. D. Piso. Piso? C. Jigsaw. Parang ang tagal mong inisip. Parang gusto mong pumiso. Is that your final answer? Yes. Yes? No more changes. Is that your final answer? Yes, bossing. Is that your final answer? Yes. Is that your final answer? Yes, what? That's my final answer. Iyon naman eh! Palakpakas na. Hindi kasi hindi magla-lock into hanggat di nadidinig sa iyo yung final Okay. answer. Tama naman, tama. Jigsaw is correct. Ito, for 5,000 pesos, here's a question. Anong isa pang tawag sa soda? A. Soft drink. B. Milk. C. Coffee. D. Yogurt. Bossing, A. Soft drink. Is that your final answer? Final answer po. Iyon. Ayos, ano? Okay, meron ka ng 5,000 pesos. Woo! Question number 4 for 10,000. Ano ang talukap ng mata? A. Eye bag. B. Eyeball. C. Eyelid. D. iPad. Bossing, si eyelid. Sigurado na po ko. Is that your final answer? That's my final answer. All right. Meron ka ng 10,000 pesos. Eto, siguradong 20,000 pesos. Sagutin mo ng tama ang tanong na ito. Ano ang hindi isang klase ng hairstyle? A. Afro. B. Beehive. C. Mohawk. D. Bell bottom. Bossing, D. Bell bottom. Final answer? That's my final answer. Sigurado ng 20,000 pesos mo, Edsel. Tindi nito mga balato boys talaga. Kakapal.
Edsel nga pala, sinong chosen charity mo? Kasi yung mother ko kasi po, kidney transplanting. Nasa Las Vegas na po siya. Nung time na wala kaming pera, ang tumulong sa amin yung KITAP, yung Kidney Institute Transplant Association of the KITAP. Philippines. Opo. So gusto kong mapunta yung pera doon para makatulong pa sila sa ibang may sakit sa bato. May mga diferensya sa Opo. kidney. Okay, that's good, Edsel. So, again, good luck. Tuloy na natin. Sige po. All right. Ito ang pang-anim na tanong for 35,000 pesos. Sa Disney films, gawa sa balahibo ng anong aso ang gustong gawing coat ni Cruella de Vil? A. Pug, B. Terrier, C. Dalmatian, D. Chihuahua. C. Dalmatian. And that's my final answer. Parang alam na alam mo talaga, no? Nung bata po kami, yan ang binabasa sa akin ng nanay ko. So, one of the, lagi niyan tinatanong, what does Cruella de Vil wears? Animal fur. What kind? Dog. Dalmatian. So, yan pong answer ko. Dalmatian is correct. Question number 7 for 50,000 pesos. Anong uri ng programa ang mapapanood sa cable channel na ESPN? A. Sports, B. Movies, C. Cartoons, D. Cooking. Bossing, sigurado po akong A. Sports. Is that your final answer? That's my final answer. Nanonood ka ba ng ESPN? Yes, football. Nako, tama kaya ang sagot ni Edsel. Sana nga tama sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Isa na naman ang pindutan para sa ating natitirang siyam na contestants. Here is our fastest finger first. Sa Who Wants to Be a Millionaire, matatagpuan ang lahat ng uri ng tao. Kahit in love ka kay Bossing, 2 million, here we come! Mami, ang gwapo-gwapo ni Bossing! kahit sino ka pa, ano ka man, pwede. Baka sir, namit din kita. Anong pangalan ng prutas na isang shade din ng berde? Avocado po. Final answer. Ay, sir. Walang I dyan, hanggang D lang. Wait, sir. Green ba yun? Kahit sikat ka pa, Vince, relax. Nakaka-pressure. Malapit ko na tanggalin yung armrest ng silya. Paolo tuloy eh. Mas sobrang nakakaba dito. Try nyo one time. humanda ka sa pag-upo mo sa hot seat. Nakakakaba pala dito. Sa umpisa lang yan. Umpisa lang. Maya-maya, wala na yung kaba mo. Nervyos na ang papalit doon. Parang ngayon lang kita nakita ang kinakabahan. Yung chosen charity mo, anong... Yung mga bata sa PGH. hindi naman mga bata mo, ha? Hindi. Ayan, may personal ka na, ha? Hindi, nililino ko lang. Kahit si megastar ka pa, See you next week sa paboritong game show ng mundo. Favorite ko na talaga! Ang Who Wants to Be a Millionaire? I'm a fan of this show, and then it really just hit me now. Sitting down here is a big honor, so I'm ready. Let's do it. Natuloy kami para sa isang espesyal na handog ng Who Wants to Be a Millionaire. Nang mabitin ang laro ni Edsel kanina, meron na siyang naipong 35,000 pesos. Eto na, alamin natin kung madadagdagan pa ito. Anong uri ng programa ang mapapanood sa cable channel ng ESPN? Ang isinagot ni Edsel ay letter A, Sports. Ano bang paborito mong sports? Soccer, football. Football. Soccer. Kaya Kasi- nag-enjoy ka doon sa World Cup? Hindi masyado kasi gusto ko Germany manalo eh. Nako. Hindi ka nakikinig kay Paul eh. Sports is correct. Pangwalong tanong for 70,000 pesos. Saang larangang kilala
sina Vera Wang at Monique Luillier? A. Agriculture. B. Fashion. C. Music. D. Medicine. Bossing B, fashion. Sigurado ka? That's my final answer. No more changes, bro. Sigurado ka, ha? That's my final answer, bro. Fashion is correct. Pangsyam na tanong for 100,000 pesos. Anong bansa ang naging sentro ng Ottoman Empire? A. China. B. Italy. C. Turkey. D. Russia. Kung magkamali ako, revert ako to 20,000. Pero kung mag-alala, nandiyan na may mga lifelines mo, baka nakakalimutan mo. pwedeng mag-lifeline. Pwede. Ano gusto mong gamitin? 50-50. Tatanggalin ng computer ang dalawang maling sagot. B. Italy. C. Turkey. Ang sagot ko, bossing, C, Turkey. Sigurado ka dyan. I think that's my final answer. Eh, mga butike, parang umaatake na naman. You've just won 100,000 pesos. Etong tanong na to will assure you of 150,000 pesos. Sa anong pangalan mas kilala ang aktres na si Sigrid Sofia Agatha von Gies? A. Paraluman. B. Rosa Rosal. C. Nida Blanca. D. Matutina. Parang napabuntong hininga ka, Edsel. Hindi kasi kapanahunan ko to except kay Maring Nida Blanca. Can I ask the audience? Sure. Audience? Get ready with your headsets. Ito ang tanong. Sa anong pangalan mas kilala ang aktres na si Sigrid Sofia Agatha von Gies? Is it A. Paraluman, B. Rosa Rosal, C. Nida Blanca, D. Matutina? Ready? Pindutan na! Sabi ng ating audience, lamang si Paraluman, letter A, 53%. B, Rosa Rosal, 19. Matutina, 18. Nida Blanca, 10. Katulong ba? May konting doubt ako, pero I'll take A, Paraluman, for my final answer. Hindi mo talaga kilala si Sigrid Sofia Agatha von Gies. In other words, just trusted the audience. Can I just take the 100,000?
nag-final answer ka na, sorry, Edsel. Okay. Kaya pinakamabuti kasi, hinihintay mong tanungin ko sa'yo para maging sigurado ka. Wala na tayong magagawa eh. Okay. Kasi pag nag-final answer ka, lalock in na yung sagot. At nakalock in na siya sa letter A, Paraluman. Huwag kang mag-alala. Paraluman is correct! 150,000 pesos. Parang kinabahan ka. Grabe. Oo. Bawal magubad dito. Akala mo magubad ka. Okay. Tuloy na natin, Edsel. Okay. Sige, bossing. Alright. Meron pang isang lifeline na natitira. Phone a friend. Okay. This question is worth 250,000 pesos. Ano ang tawag sa mga lugar sa mundo na hindi sakop ng anumang bansa? A. World Properties. B. Total Mass. C. International Territories. D. Global Commons. Can I call my friend? Sure. Sinong tatawagan natin? His name is John Paulo Calleja. He's a lawyer. Si John. Okay, tawagan natin si attorney. Yes, po. Attorney John. Hello. Hello, is this attorney Hello? John Paul? Yes. This is Vic Soto of Who Wants to Be a Millionaire. Good evening. Okay. Good evening. Kasama ko yung kaibigan mo, si Edsel Lorete. Yes, sir. Adi, And gusto niya magpatulong sa'yo sa isang tanong na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Siya Okay. magbabasa ng tanong para sa'yo, mag-usap kayo. And Edsel, I will give you 30 seconds and timer starts now. okay, buddy. Ito ang question. Ano ang tawag sa mga lugar sa mundo na hindi sakop ng anumang bansa? Choices mo, apat. First, world properties. B, total mass. C, international territories. D, global commons. I'd go for D, Global Common. Okay. I'll take this answer. Sigurado ka pa, di? Not so sure. It's either It's not so sure though. Meron pang it's either So Edsel, total wala namang mawawala sa'yo. Sigurado na yung 150,000 pesos para sa charity. Okay. Para sa charity mo. Ang ganda lang kung madadagdagan. Magiging 250,000 pesos. I go for C, international territories. I have doubts, but my senses are telling me between international territories and global commons, the closest thing to which is I think is rational is C, international territories, and that's my final answer. Jesus Christ. Magpatawag nga kayo ng ano. Pangalis ng butiki. Sa madaling salita hindi mo sinunod si attorney. Una niyang hula letter D, Global Commons. Pero humihirit siya ng bandang huli. Pwede rin international Sana tama ang sagot ni Edsel sa memorable na tanong na yun. Alamin natin ang tamang sagot when Who Wants to Be a Millionaire returns. Good evening sa lahat ng mga adik sa tanungan.
This is Who Wants to Be a Millionaire? Ang bossing ng game shows, may mga nakatapat ding mga sikat at bigatin. Huwag na natin patagalin. Tawagin na natin si Mr. Richard Gomez. Ang aking Damercads, Mr. Anjo Iliana. Miss Rufa Gutierrez. Lucy Torres Gomez. Ang nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta. Ang mga may pusong celebrities na nag-hot seat na. Nakakabili ng mittens yung babies. At ang mga maswerteng charities nila. Bago pa naging foundation tong Real Life, talagang tumutulong na ako. Nag-sponsor ko ng mga ilan-ilan scholars, tumutulong pag Pasko. Congratulations sa inyong dalawa. I'm sure Cribs will be very happy. Marami matutulungan. Laging panalo sa puso ng Who Wants to Be a Millionaire. Sharon, we would like you to know that we don't deserve your generosity, but you thought of us. So we are very grateful for that. Maraming salamat dahil sa binigay niyong donation, marami kayong natutulungan. You're watching TV5 and this is Who Wants to Be a Millionaire? Ngayon, ito pa ang isang tanong. Aakyat kaya mula sa 150,000 pesos ang pera ni Edsel para sa kanyang chosen charity? Alamin na natin. Ang tanong, anong ang tawag sa mga lugar sa mundo na hindi sakop ng anumang bansa? Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Attorney John Paul. Sabi ni Attorney, letter D raw, Global Commons, pero hindi siya sure. Hindi sinunod ni Edsel. Ang sinagot niya ay letter C, International Territory. Sabi mo nga kanina that's the closest thing na pinaka-rational, kumbaga, ano? Hindi world properties. Hindi rin total mass. International territories is not the correct answer. Ang tama sagot ay letter D, Global Commons. Tama na si Atty. Nice try, Edsel. Meron namang 150,000 pesos ang iyong chosen charity. Kitap. Di ba? Ay siya, maraming matutulungan. Parapakan natin si Edsel Lorete ng Daily Tribune. Sino kaya ang susunod na mapapaglaruan ko? Ano ba yan? Susunod na maglalaro. Ano ba kayo? Mga kapatid na press, ihanda na muli ang ating mga daliri para sa ating fastest finger first. Ayusin alphabetically ang mga breed ng aso. A. Whippet, B. Bloodhound, C. Dachshund, D. Beagle. Anong ay? Ayusin alphabetically ang mga breed ng aso. Ito ang tamang order. D. Beagle, B. Bloodhound, C. Dachshund, and A. Whippet. Tignan natin kung sino mga nakasagot ng tama. Pinakamabilis, si Eugene Asis. Eugene? Halika na. Hatawin na natin to. Sa action. Eugene Asis ng People's Journal. Si Eugene ay married. Aba? Married ka pala? Hindi ko lang nalaman. Yung asawa ko pag hindi ko With 2 kids. Undergraduate ng architecture. Paano mo na napunta sa pagsusulat? Healing. Healing? Oo.
Mula high Bata school ka pa pa lang. kasi, editor ako ng high school newspaper. Mhm. Pero on the side, ako yung gumagawa ng mga illustration doon sa school paper. At paano ka naman nahilig sa showbiz? Actually, mahilig ako sa filmmaking. Mahilig akong manood ng sine. Pangarap ko maging isang scriptwriter o director. At Pero- ikaw isang seasonal scriptwriter kung sabihin mo nga. Meron ko bang nasulat na? Sa TV, marami. Actually, ako ang dating head writer ng Movie Patrol, yung mga unang talk shows nila Christopher Min, Yeah. nila Nap Gutierrez. Alam mo kasi, parang wala pa ako sa showbiz. Eugene Assis ka na eh. Hindi nga, totoo. Ganun ba yan? Oo. Parang maliit magkas- pa akong bata. para Parang magkasabay lang nadidinig ka na tayo Eugene Assis eh. Okay. At mahilig din si Eugene na mag-travel. Anong bang lugar ang paborito mong napuntahan? Siyempre, Amerika. Marami ka ng iba-ibang state na napuntahan sa Amerika. Yeah, mostly sa California, hanggang New York. Okay, Eugene. Good luck at bago ka magsimula, ito ulit ang ating mechanics, 15 multiple choice questions. Sagutin ang 15 tanong ng tama, meron ka ng 2 million pesos. Meron tayong mga tinatawag na safe havens, question 5 at question 10, kung saan may assured winnings ka na kapag naabot mo. Tatlo ang ating lifelines, ask the audience, phone a friend, and 50-50. If you're ready, let's play Who Wants to Be a Millionaire? Unang tanong for 1,000. Alin ang lalagyan ng pera at mga importanteng papeles? A. Sink. B. Safe. C. Oven. D. Well. It's letter B, safe. That's your final answer. Final answer. 1,000 pesos para sa iyo. Next question for 3,000 pesos. Saan matatagpuan ang pusod? Hanapin mo na. A. Batok. B. Paa. C. Tiyan. D. Noo. Letter C, Chan. Final answer. Final answer. May kilala ako, pusod nandito eh. Tapos may isa pa rito, tapos may isa rito, tapos isa, ang dami. Parang Jose pangalan. Puro pusod ang mukha. Yan is correct. For 5,000, Eugene, here's a question. Alin bagay ang karaniwang magkapares? A. Basurahan. B. Kandila. C. Tsinelas. D. Ipis. Letter C, chinelas. Final answer? Final answer. Alright, meron ka ng 5,000 pesos. Pangapat na tanong para sa 10,000 piso. Sa anong araw pinapalabas ang PO5 ng TV5? A. Martes. B. Lunes. C. Sabado. D. Linggo. D, linggo. Wow. Final answer. Final answer. 10,000 pesos for Eugene. Assured 20,000 pesos. Pag nasagot mo ng tama ang tanong na ito, Eugene, anong grupo ang kumanta ng Lagot Ka? A. Masculados. B. Hagibis. C. Aegis. D. Sex Bomb. Masculados. Alam mo ba yung kanta nga? Lagot ka, lagot ka. Di ba yun? Palagay ko. Kasi pag mali ang sagot mo, lagot ka. And your answer is? Masculados. Letter? Letter A. That's your final answer. Final answer. Lagot ka. Yun ang title ng kanta. Ang kumanta, Masculados! 20,000 pesos.
Tuloy na natin, Eugene. Okay. Okay. Sino nga palang chosen charity mo, Eugene? Chosen charity mo, Eugene? Kasi naalala ko yung aking mga parents, so Home for the Aged. That's good. And, hindi, may parents ko ba? Yeah. Talaga? Parang duda ka. Dala ko, wala na eh. Ganun. Eh, nauna ka sa akin. Hindi naman. Magkasabay Ayaw mo tayo. pumayag talaga. Ayaw mo, ha? Sige. O, ito. Question number 6 for 35,000 pesos. Alin ang Brazilian martial arts? A. Karate. B. Capoeira. C. Judo. D. Taekwondo. Letter B, Capoeira. Final answer. Final answer. Parami ng parami. Yung mga butiki rito sa studio. Ano ba yan? Dahil pala butiki. Parang init na init na. Parang init na init si Eugene sa kanyang hot seat. Tamang final answer, malalaman na sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Kung blessing natin parang ulan, sa amin parang ano yun parang ondoy. No? Umulan na, bumaha pa. Sabi nila, ang game show ay parang sugal. May nananalo, may natatalo. Sa kaso ng mga ito, panalong-panalo. Timothy McVeigh is correct. Ganito rin sa kaso ni Richard Abrigo, isang public school teacher. Sabi ko, hanggang saan kaya maaabot ko sa kasari maupo ako doon sa hot seat? Hanggang saan kaya ako aabot? Marami akong plano doon, actually, doon sa napanalunan ko. So, ito nga, nakabili na ako motor, tapos nakabili na ako ng actually, that bike. Pero hindi niya inasahang ang panalong ito ang kanyang masasandalan sa panahon ng kagipitan. Yung na-price ko, yung half noon, doon sa operation ng aking father-in-law. Next month, yun naman aking daughter, nagkasakit din. Kung sa tulong, napakalaki. Kay Prospero Dwight Carlos IV naman, ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay nagbigay daan para mapaghandaan niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Balak talaga namin doon i-save para sa mga kids namin. Sa game show, may nananalo, may natatalo. Pero ang mahalaga, ang Who Wants to Be a Millionaire ay naging bahagi ng pagbabago sa buhay ng mga taong minsang nangarap at sinuwerte. Goodbye, 250. Hello, 600,000 pesos! Who Wants to Be a Millionaire continues here on TV5. Etong sitwasyon ni Eugene, meron na siyang 20,000 pesos. Kung tama ang kanyang sagot, aakyat ang kanyang winnings to 35,000 pesos. Ito ang tanong, alin ang Brazilian martial arts? Ang sinagot ni Eugene ay B. Capoeira. Mahilig ka ba sa martial arts? Medyo. Uy. Kanya malamang, alam na alam mo. Eh, bakit? Wala lang. Bakit lang? B. Capoeira is correct. For 50,000 pesos. Question number 7. Ano ang tawag sa taas ng isang bundok mula sea level? A. Altitude. B. Pressure. C. Volume. D. Density. A. Altitude. Is that your final answer? Final answer. Altitude. Wala ka namang altitude, ha? Wala naman. Ngayon, parang nagkakaroon. Tumataas. You've just won 50,000 pesos. Pangwalong tanong
for 70,000 pesos. Anong mga lugar ang pinag-uugnay ng San Juanico Bridge? A. Samar at Masbate. B. Samar at Leyte. C. Masbate at Leyte. D. Samar at Bicol. B. Samar at Leyte. Parang alam na alam mo. Kagagaling ko lang doon. Ay, uy, hindi nga. Talaga? Yes. So is that your final answer? Final answer. Eh, huwag na natin patagalin to eh. Kagagaling mo naman pala dun eh. Meron ka ng 70,000 pesos. Question number 9 for 100,000 pesos. Sino ang binansagang Angel of Death? A. Joseph Mengele. B. Oskar Schindler. C. Rudolf Hess. D. Heinrich Himmler. Angel of Death. Paalala ko lang sa yung mga lifelines mo, ha? Mga nagkakalimutan tayo. 50-50. Gamitin niya yung lifeline na 50-50. Tatanggalin ng computer ang dalawang maling sagot. Natira ay Joseph Mengele and Rudolf Hess. Joseph Mengele. I think I'll ask the audience. Audience, ihanda mga handsets. Dalawa na lang itong pagpipilian ninyo. Ang tanong, sino ang binansagang Angel of Death? Is it A. Joseph Mengele or C. Rudolf Hess? Ready? Vote now. Parang nakakontra ka ng audience. Karamihan sa kanila, 64%. Ang sabi ay letter A, Joseph Mengele. 36% naman ang letter C, Rudolf Hess. So, Eugene. Gusto mo ba sumagot? I'll remember with my answer. Which is? Letter C. Rudolf Hess. Eugene, is that your final answer? Final answer. Tuloy po ba ang paglago ng kwarta para sa chosen charity ni Eugene? Alamin sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Kapag nauupo sa hot seat ang mga contestants, hirap ba sila dahil sa mga tanong? O na mental block lang sila dahil sa titig at charm ni Bossing? Seryosohan na to, ha? Okay? Tulad na lang nitong mga sumusunod na contestants. Sinong sikat na pop singer ang kasama ni Ciara na kumanta ng Love, Sex, Magic? Justin Timberlake. Ba't di ka makatingin? Nahiya ako. Wala ka namang- Na-starstruck ako. Umiiyak ka ba?
Kinakabahan pa rin. Kinakabahan ka pa rin? Pangalawang tanong pa lang ito, parang naluluha ka na. Ano ba? Natutuwa lang ako sa'yo. Okay lang? Ang pogi mo, Mr. Marvick Soto. Talaga, no? Gwapo ni Vic, no? Gwapo! Pero hindi nagbago yung tsura mo, bossing. Ganun pa rin. Ganun pa rin? George Clooney pa rin? Oo. Tumingin ka sa akin. Natutunaw ako. I like you. I like you more. Talaga namang sa kanyang killer looks at charming smiles, si Bossing Vic talaga ang pinaka-bossing ng mga game shows. More questions and more action here on Who Wants to Be a Millionaire. Ang sarap talaga ng nakakapagbigay saya at pera dito sa ating show. Si Eugene kaya ay mabibigyan natin ng saya at pera. Meron na siyang 70,000 pesos para sa Home for the Aged. At madadagdagan pa ito kung tama ang sagot niya sa tanong na ito. Sino ang binansagang Angel of Death? Gumamit siya ng 50-50. At ask the audience. Sabi ng audience, letter A, hindi niya tinanggap. Pinagpilitan niya ang letter C, Rudolf Hess. Bakit? I'm not really sure, pero iniisip ko kasi yung real name ni Adolf Hitler eh. So parang malapit yung Rudolf Hess, parang gano'n. So I'm not really sure kung ano yung real name ni Adolf Hitler. So, what you're trying to say is, yung Angel of Death, si Hitler yun? Parang yun lang nasa isip ko. Sana ang tanong tungkol kay Angel Locsin na lang, ano? Mas madaling sagutin. Or Angel Aquino kaya. Yung Angel of Death pa eh. Yung Angel of Death, ang tinutukoy nito ay isang doktor. At hindi si Adolf Hitler. Okay. Okay? Isang doktor sa isang kampo ng Auschwitz who made experiments on prisoners that were twins and dwarfs. At ang pangalan niya ay Rudolf Hess. Is wrong. Tama sagot ay letter A, Joseph Mengele. Dapat pala sinunod mo na yung audience natin. Sorry. Meron kang 20,000 pesos. Okay na rin yun. Kahit, makakatulong kahit na rin. magkano, makakatulong pa rin sa Home for the Aged. Eugene Assis, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun na, yung pagkakatulak ko yun, ibig sabihin, wala nang oras eh. Okay. Mga kapatid, eto na yung sinasabi ko sa inyong fresh news. Magpapahinga muna ang tanungan natin tuwing Sabado. Medyo magpapamiss muna ako. Uy. Okay, relax. Parang may mga lasing doon ah. Ako ba yung mamimiss ninyo? Mga plastic! Hey! Mamimiss nyo lang yung balato. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil before you know it, bubulagain ko na lang uli kayo ng mga bagong tanong
at mga bagong Americana and Silver Tie. Di pa, meron pa. At siguradong mas marami pang mga pangarap ng Pinoy ang aming tutulungang matupad dahil isang mas malaking programa ang hinahanda namin para sa inyo. Pwede? Pwede! Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magkasama tayo tuwing Sabado for the past year or so. Medyo lampas sa isang taon eh. Hanggang sa muli natin pagkikita, ako po si Vic Soto at ito po ang paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Thank you. Who Wants to Be a Millionaire would like to thank the following: STI, Eurotel, Aquabest, Glimpse, Wade. Mula sa kauna-unahang episode, Screaming! Screaming! may mga pusong lumukso sa kaba at nagtatalon sa tuwa. May mga maaalam D845. Is that your final answer? Final answer. Alam mo, mauunahan mo ko, ha? at may dinaan sa tsamba. Final answer. Final answer! Hoy! Pag ito sumapit, kahiya-hiya ako nito. Pero... Ang inaasam-asam na hot seat. Parang mahirap yung susunod na tanong at hinahabaan mo na ng konti. Ang madalas, nagiging love seat. I like it. I like you more. Huwag kayo magulo dyan! Stress ako! 70 episode na ang nakalipas. Baby, 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 no! Handa ang Pilipinong binigyan ng tsansa. Hello, 600,000 pesos! Libo-libong tanong na talagang pinoblema. Hindi ko maintindihan. Ulitin ko na. At milyon-milyong piso ang naipamigay na. Kaya sa pagkakataong ito, Quiet ka muna, Day. sagot namin ay sobrang daming thank you sa pakiki-final answer ninyo. Tuwing Sabado na talaga namang panalong-panalo dito sa TV5. Talaga? At ngayon pa lang, abangan ang pagbabalik next year ng paboritong game show ng mundo. At ang pagbubukas next week ng bagong Comedy Showdown mula sa bossing ng mga game shows. Laugh or lose! See you next Saturday, kapatid!